mga kadonatics, may malaking pasabog ang isang ex-governor. Definitely you know this guy, si Arnie Teves. To be honest, I don't like this guy kasi nga nasangkot to sa kaliwat kanang controversy a year back. Pero pakinggan nyo lang yung sinasabi niya dito kasi nga it makes sense. Siya yung unang nagsabi na gumagamit si BBM ng pero walang naniniwala sa kanya. Isiniwalag niya pa kung sino yung supplier niya. Pero nung si PRRD na ang nagsalita, doon na namulat ang tao. This is exciting. Let's go, panoorin natin. Basta mga palangga, ha? It's been a very long time. Ang tagal kong nanahimik. Pareho lang kami ni Buspulong, matagal nanahimik. Okay. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Crisp. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung pirma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating pirma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Tama. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tabad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa niyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako, ordinaryong tao, si Buspulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, Nako. I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Sama mo na kami. Ha? I challenge you. Oh, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Nabayaran yan sila. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Nako. Saan nga? Adik ang leader niyo. Saan ka magreklamo? ICC? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa magreklamo sa barangay? Di ba?
kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Tama. Sa napag-alaman ko po, hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na ang pang-aapi. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York, pa-Europe. Alam ko yan. Gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? Or tama na? Paano natin ito matutultukan? Papaabutin pa ba natin ito ng 6 years? Na magtiis tayo ng ganito? Tingin ko, kailangan na natin magkaisa. Samahan natin si PRRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Anyway, sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong, seryoso ako, please leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede humingi ng tulong. Yeah, comment down below. Sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRD kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo, hulihin nyo ang mga adik. Nako. Lalo na ang mga nagbebenta ng droga. Nako. Paano mo hulihin yung sarili mo? At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine. Lastly, I ask everyone, let us support VP Inday Sara. Huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan or katunggali man sa gobyerno. Si Inday Sara at si PRRD at ang kanilang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking makakatulong na mabuhay ng maganda ulit ang bansang Pilipinas. Again, huwag natin pabayaan si VP Inday na apihin ng mga tambaluslos. Yun lang po. Ito po si Congressman Arnie Teves, nakikiusap sa inyong lahat. Hindi ito para sa akin, kung hindi para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Maraming salamat. Even when you don't like this guy, but he talks with sense, right? So, ano kaya gagawin natin sa gobyerno natin ngayon? Sobra na. Grabe na ang pamamalupit ng gobyernong to. Sobra na. Pero halos lahat tumaas yung presyo ngayon. Pero yung sahod, ganon pa rin. Yung 1,000 pesos mo, nako, ewan ko makaabot pa yan ng isang linggo.
Anyway, may isa pang revelasyon. Ito naman ay galing kay Mayor Magalong ng Baguio City. Kasi kung sino man talaga ang nakaalam sa laruan nila sa loob, yung mga politiko din. Kaya panoorin at pakinggan natin mga kapatid. Pinalalabas umanong galing sa sariling bulsa ng ilang kongresista ang pinamumudmud nilang pera sa pag-iikot sa bansa. Pero galing umano yan sa mga ayuda program ng gobyerno at ibinigay ni House Speaker Martin Romualdez sa mga sumama sa kanya. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, lantaran daw ang pamimigay ng pera ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kongresistang kasama sa kanyang mga lakad. Grabe. Ang pera mula umano sa iba't ibang ayuda program ng gobyerno, kabilang na ang kontrobersyal na AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Nasilip daw nila ito sa mga reliable sources na napasama na sa mga lakad ni Speaker. That's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortity, 21 times 4, that's 84 million pesos. Ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamaan na lahat. No? Ang perang ito pinalalabas naman daw ng mga nakatanggap na kongresista na galing sa kanilang sariling bulsa kapag kanilang pinamudmud na. How can they disburse this fund na ganun na lang makadali? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakot pa sila, meron ba yan sa iba? Ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. Ang balos-los So talaga. nakakalungkot isipin. Sinubukan naming kunin ang pahayag ni Speaker Romualdez pero wala pang binibigay na tugon ang kanyang tanggapan. Si nag-reconstrict Congressman pa. Joey Salceda wala raw alam tungkol sa sinasabi ni Magalong. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi hindi pa ako sumasama. Sa Bicol. Sarcastic. Ha? Sa Bicol. May sarili ako. Alam niya Nandun yan. ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker, pero hindi sa akin. Yung bigas, galing pala kami kay Christine, Typhoon Christine. Timing naman na nandun si Speaker. That hurts in a sarcastic way. Nako! Isang congressman na yun, ha? There's a big hint there. Maybe hindi nyo napansin, pero andun. Grabe. So ano na mga kabayan? Ano nang gagawin natin? Sobra na talaga. Grabe. Kaya wala nang subsidy sa mga bilihin ngayon kasi andun na sa mga inang mga congressman na yan. Nakakalungkot talaga isipin mga kaibigan na ganito ang nangyari sa bansa natin. Sana si PRRD na lang yung presidente natin habang buhay. Bye.